Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Dalawang binatilyong nagbistulang Superman sa Commonwealth Avenue, huli ka. Guardia na naghagis ng tuta sa footbridge noong 2023, hinatulan ng pagkakakulong at multa ng Korte ng Quezon City. Mga iguana sa Florida, USA, naglalaglagan sa puno dahil sa matinding lamig. Human mission sa buwan nakatakdang isagawa matapos ang higit 50 taon. At paggamit ng AI weather forecast model sa Hong Kong, nilunsad. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, Superman Stunt. Maraming buhay na ang binawi ng peligrosong stunt na ito. Pero tila, hindi pa rin papaawat ang ilang motorista sa pakikipagpatintero kay kamatayan. Dalawang binatilyo kasi ang naispatan na ginagawang naturang stunt habang humaharurot sa tinaguriang Killer Highway. Ang buong detalye alamin sa ulat na ito. Linlangan na nagala Superman ang dalawang binatilyong ito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City sakay ng kanilang motorsiklo. Sa viral dashcam footage na ito na ini-upload ng motoristang si Chichi, huli kamang mapanganib na exhibition stunt ng dalawang motorista sa kanyang harapan. Sa gitna ng madilim na Killer Highway, buwis buhay na dumapa sa sinasakyang motor ang isa sa mga binatilyo. Ilang sandali pa, hindi rin nagpadaig ang kanyang kasama na nag-ala Superman din sa kanyang sariling motor. Ang dalawang pasaway na rider na bigla umanong nag-overtake sa uploader, kita rin na wala man lang suot na helmet. Kitang-kita rin na nakatsinelas lamang ang dalawa. Agad namang naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office upang pagpaliwanagi ng mga sangkot na rider kung bakit hindi sila dapat parusahan sa salang reckless driving. Pansamantala ring sinuspinde ang lisensya ng dalawang motorista habang gumugulong pa ang investigasyon sa kanilang viral Superman stunt. Depende sa investigasyon at kung mapatunayang may paglabag nga sa batas, posibleng tuluyang kanselahin ang lisensya ng dalawa. Samantala, nanawagan din ang uploader ng video sa kanyang kapwa motorista na maging disiplinado sa kalsada upang hindi makapahamak ng ibang motorista. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, pagkakakulong at multang inihatol na parusa sa isang mall security guard na naghagis ng tuta sa isang footbridge noong 2023 na ikinasawi ng nasabing hayop. At ngayong lamang buwan, napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang akusado. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Hinatulan ng isang hukuman sa Quezon City ng pagkakakulong at multa ang isang mall security guard na naghagis ng isang tuta mula sa footbridge noong 2023 na ikinasawi ng naturang hayop. Ayon sa Animal Kingdom Foundation o AKF, naganap ang insidente noong July 2023 nang ihagis ng gwardya ang tutang si Brownie mula sa isang footbridge sa Quezon City. Dahil dito, nagsampa ng kasong kriminal ang AKF laban sa nasasakdal. Sa isang pahayag, inanunsyo ng AKF na napatunayan ng hukuma na guilty beyond reasonable doubt ang akusado.
Batay sa desisyon ng korte, hinatulan ng gwardya ng 1 taon, 6 na buwan at 1 araw bilang minimum hanggang 2 taon bilang maximum na parusa sa pagkakakulong. Inutusan din ng akusado na magbayad ng multang 100,000 pesos. Ayon sa hukuman, sakaling hindi kayang bayaran ng halaga dahil sa insolvency, ipatutupad ang subsidiary imprisonment kapalit ng pagbabayad ng multa. Bukod pa rito, pinananagutan din ng akusado ang aspektong sibil at inatasang magbayad ng 20,000 pesos bilang moral na damage sa may-ari ng tuta. Ang halagang ito ay may kaukulang 6% na legal interest kada taon mula sa pagiging formal ng desisyon ng korte hanggang sa ganap na pagbabayad. Binigyan din ng AKF na ang hatol ay isang mahalagang paalala sa halaga ng buhay ng mga hayop. Dagdag pa ng AKF, ipagpapatuloy nila ang pagtataguyod ng hustisya para sa mga hayop na wala umanong tinig at sariling kakayahang ipaglaban ang kanilang karapatan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, muling nagbabalang US National Weather Service sa Miami, South Florida sa tila pag-ulan o pagbagsak ng mga iguana. Dahil kasi sa matinding lamig na panahon, naninigas sa mga ito, nawawala ng malay dahilan para mawalan sila ng kapit sa puno at mahulog sa lupa. Ang buong detalye panoorin sa report ni Rovic Manuel. Green iguanas ang nanigas at nawala na ng malay dahil sa nararanasang matinding lamig sa Florida, USA. Dahil dito, napakaraming reports din natatanggap ng mga otoridad sa mga residente sa Florida dahil sa sunod-sunod na pagkahulog ng iguana sa mga puno. Ayon sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission o FWC, ang biglaang pagbaba ng temperatura ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng muscle ng mga iguana. Dahil dito, naninigas o napoprozen ang mga ito, kaya naman nawawalan sila ng kapit sa mga sanga at tuluyang mahuhulog sa lupa. Nilinaw naman ng mga eksperto na bagaman tila patay na ang mga ito, ang mga cold stunned na iguana ay pansamantala lamang na nawala ng malay bilang reaksyon ng kanilang katawan sa matinding lamig. Nitong nakaraang linggo nga nakapagtala ng record-breaking na lamig sa Miami, Fort Lauderdale at West Palm Beach kung saan bumaba ang temperatura sa -1 degree Celsius. Ayon sa Weather Channel, ito na ang pinakamalamig na panahon na naranasan sa South Florida sa loob ng 15 taon. Pinahintulutan naman ng mga residente na dalhin o pulutin ang mga nakikitang walang malay na iguana at dalhin ito sa itinalagang FWC office. Kasabay nito ang paalala sa publiko na magdoble ingat dahil posibleng magkamalay ang mga ito kapag nakaramdam ng init at biglang mangagat bilang kanilang depensa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, higit 50 taon nang nakalilipas sa huling ekspedisyon ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa buwan o Apollo 17. Pero ngayong 2026 ay nakatakda itong muling isagawa ng NASA na layong bumuo ng isang lunar base bilang preparasyon sa pagdala ng tao sa planetang Mars. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Magsasagawa muli ng human mission sa buwan ang National Aeronautics and Space Administration o NASA ngayong linggo matapos sa 54 na taon. Sa isasagawang Artemis II mission mula sa Kennedy Space Center sa Florida, panguna ng Canadian astronaut na si Jeremy Hansen ang ekspedisyon na siyang kauna-unang non-American na lilipad patungo sa buwan. Dahil dito, ang bansang Canada na rin ang inaasang ikalawang bansa na nakapagpadala ng astronaut sa lunar space. Taong 2016 nung ilansad ang Artemis program na layong magtayo ng isang lunar base bilang pagganda umano sa makasaysayang pagdala ng tao sa planetang Mars. Kasama ang 3 Amerikanong crewmates, sasakyan din na Hansen ang Space Launch System rocket ng NASA na kaya magdala ng 27 tons sa payload kabilang makagamitan, instrumento at mga cargo patungo sa Moon. Pinangalanan ng mga integrity ni Hansen ang kanilang Orion capsule kung sa susuri ng life support systems dito sa buwan kabilang pagkakaroon ng toilet. Samantala, inaasahan 3 araw ang itatagal na naturang paglalakbay sa buwan na itinuturing na siyang pinakamalayong mararating na tao mula sa planetang Earth. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At panghuli sa ating mga kwento ngayong tanghali,
Inilunsad ng mga scientists mula Hong Kong ang isang artificial intelligence model na kayang i-predict ang lagay ng panahon 15% more accurate kaysa sa mga kasalukuyang forecast model. Ito layong mas gawing handa at mas maging maagap sa oras ng sakuna na darating sa kanilang bansa. Ang pagpasok ng AI sa mundo ng weather forecasting, panoorin sa report ni James Galangue. Inilunsad ng mga scientists sa Hong Kong ang Artificial Intelligence o AI Weather Forecast Model na kayang itrack ang mga paparating na bagyo sa kanilang bansa. Ito'y dinevelop ng isang team mula sa Hong Kong University of Science and Technology at kayang paigtingin ang accuracy nito lagpas ng 15% sa ilalim ng 48 km spatial scale. Kung saan ang naturang modelo ay gumagamit ng generative AI techniques sa pamamagitan ng paglalagay ng noise signal sa training data upang matutunan ng system na i-reverse ang proseso at makalikha ng mas accurate na mga weather forecast. Katuwang dito ng Hong Kong ang China Meteorological Administration kung saan nare-refresh nito ang forecast kada 15 minuto. Kaya naman dahil dito, maaari itong ma-predict ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 2 hanggang 4 na oras ng accurate na anay makatutulong sa paghahanda sa mga inaasang extreme weather hazards. Ayon kay Chairwoman Hui Su, Professor ng Civil and Environmental Engineering Department ng nasabing universidad at siya ring lead na naturang proyekto, makatutulong umano ang system upang mas epektibong makaresponde ang pamahalaan at emergency services gayong madalas na matinding lagay ng panahon ang kanilang nararanasan bunsod naman ng climate change. Dagdag pa ng grupo, malaki umano magiging gampanin na naturang model dahil madalas na rin ang pagtama ng malalakas na bagyo sa kanilang bansa lalo na nitong nagdaang taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para mahihimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.